Hello mga idol, sa nakaraang episode sinimulan natin ang bagong chapter ng Alon Network Tutorial. Dahil mula sa Packet Tracer, lumipat na tayo sa Real Cisco hardware. Sa episode 1, in-access natin ang ating Cisco 1841 gamit ang console. Nag-check tayo ng hardware information, tiningnan natin ang interfaces, nag-configure tayo ng hosting, nag-save tayo ng configuration at pinaka-importante, pini-verify natin kung persistent ang configuration pagkatapos ng restart. Okay? Ngayon may R1 na tayo pero isang router pa lang. So hindi pa network. Kaya sa episode na ito, bubuhayin natin ang pangalawang Cisco 1841 at gagawa tayo ng R1, R2 connection. So actual router, actual cable, actual interfaces at actual troubleshooting. Kaya kung ready na kayo, tara, buuin na natin ang unang tunay nating network. Okay? So, ito ang simpleng topology natin mga idol para sa episode na ito. So, Real Cisco. So, dalawa. So, R1, then R2. Okay? So, simple lang muna mga idol. So, dalawang routers. So, isang physical connection at isang network sa pagitan nila. Okay? So, bakit simple muna? Okay. So, dahil gusto natin maintindihan muna ang foundation. Okay? So, bago tayo gumawa ng malaking network, kailangan muna nating siguraduhin na connected ang devices. Okay? Alright? So, ngayon, pag-uusapan natin ang physical connection. Okay? So, mga kahalon, ito ang advantage ng Real Lab. So, hindi lang natin makikita ang line sa screen. Okay? So, actual natin hahawakan ang kable. Actual natin makikita ang ports at actual natin i-check ang link sa dalawang Cisco 1841 na routers natin. Okay? So, titingnan muna natin ang available Ethernet interfaces natin sa bawat router. Okay, so dito tayo kay router 2. So, hindi pa natin configure. So, unang command natin is show IP interface free. So, show IP interface free. So, meron tayong Ethernet 00, tapos 01, at saka yung serial port. Okay? So, makikita natin ang interfaces. Okay? So, ayan. So, ito yung mga interfaces. So, tatlo yung interfaces. So, ito, si 01, 00, tapos ito naman si serial 00. Okay? Alright. So, yan yun siya. So, para sa lab natin, gagamit tayo ng isang Pass Ethernet o di kaya pwede naman natin gamitin tong serial 00. Okay? So, gamitin natin yung serial. Alright? So, depende sa iyo idol kung ano ang gagamitin mo. So, dahil real hardware ito mga idol, ang exact cable na gagamitin natin ay depende sa ports at gagamitan natin. Okay. O di kaya sa dalawang Ethernet devices na direktang magkakabit. Dito kasi mga idol, sa port na ito mga idol, luma kasi ito, wala pa itong automatic detection. So, luma siya. So, hindi kagaya ngayon, mga devices na pwedeng straight, pwedeng cross cable. Pero dahil parehas to na router, so, ang gagamitin natin dito ay cross cable. So, ang problema mga idol, meron akong cross cable, kaya lang dinuktong ko lang siya. So, ang gagamitin natin ay serial. Okay? So, pwede naman natin i-testing to. So, cross cable nga lang siya. Kaya lang hindi maganda yung ating kable. Alright. So, okay. So, gets na mga idol? Okay. So, ngayon, i-access natin ang R2. Okay. Alright. So, nandito na tayo kay R2. Okay. So, ang gagawin natin dyan ay lalagyan natin siya ng host name. Okay. So, enable natin. Enable. Okay. Tapos, config. Okay. Tapos, nandun na tayo sa global config. And then, R2. And then, N. Okay. And then, ang gagawin natin, check natin. So, ang makikita natin dito mga idol ay host name ay R2. Okay?
So yan ang identity ng pangalawang router natin, okay? Si R1 at saka si R2. Okay. So bago tayo maglagay ng IP address, check muna natin ang interface status, okay? Alright, so punta tayo kay R1. Check muna natin si R1. Okay, so kung buhay yung serial 00. Okay. So show IP interface 3. So makikita natin. So ganun din. So tatlo. So serial, pero ang bala kong gagamitin ito si serial. So ito serial. Okay, alright. So dito natin makikita yung naka-shutdown. Okay, so makikita natin dyan yung administrative down. So makikita natin dyan kung naka-down ba, may physical connection ba, up ba ang line protocol. So ito naka-down. Okay, so hindi natin dapat unahin ang ping kung hindi pa maayos ang physical link. So, siyempre, paano mo naman uunahin yung ping? Alright. So, ngayon, bibigyan natin ng IP address ang dalawang router. So, gagamit tayo ng maliit na point-to-point network. So, ang network natin ay 10.10.10.0/30. Okay, so dito kay R1, ang ilalagay natin ay 10.10.10.1. Tapos kay R2 naman ay 10.10.10.2. So ang mask natin ay /30. So 255.255.255.252. Okay, so ang tanong, bakit /30? So, dahil point-to-point connection ito, so dalawang devices lang ang kailangan natin, okay? So, 10.10.10.0, yun yung network natin, okay? So, 10.10.10.1, yun yung kay R1. So, 10.10.10.2, yun naman kay R2. So, ang broadcast natin ay 10.10.10.3. So, yun yung broadcast natin, okay? So, perfect para sa simple router-to-router lab. Okay? Ngayon, so, nandito na tayo kay R1. Okay? So, punta tayo sa global config. And then, lagay natin. So, interface, serial 00. And then, IP address is 10.10.10.1. 55.255.252. Enter, and then now shutdown. Okay. Alright, so ayun na. So show IP interface free. Tapos enter natin. Alright, and then W R. So wag nating kalimutan yung save natin. Okay. Alright. So, check ulit natin. Show IP interface brief. So, naka-down pa yung status niya. Okay, so, check natin mamaya mga idol. Okay. So, ngayon naman, punta tayo sa R2. So, ayan, nandito na tayo kay R2. So, mapapansin mo, yung R1 naging R2. Tapos global config, and then interface serial 00, and then IP address is 10.10.10.2 3 and 252. Enter, and then now shutdown. Okay. So, umilaw na. Umilaw na sila prehas. So, meron na silang
naka-up na parehas. Okay, so to show IP interface free. Okay, so parehas na silang naka-up. Okay, so up. So status is up, then protocol is up. Okay, so ganun din kay R1. So ibig sabihin yan, generally healthy ang interface at operational ang link. Okay, so kapag ka administratively down, so karaniwan ibig sabihin naka-shutdown ang interface. So ang solution natin dyan is no shutdown. Okay, kung down, so pwede natin i-check ang kable or magkabilang interfaces. So kagaya nung ginawa natin, to naka-down kanina pero naka-up na sa natin, pero ginalaw-galaw ko lang, diba? So ganun yung mga idol. So physical connection yun. Kung up-down naman, may link pero may issue sa line protocol na kailangan pang investigate. So ito ang pinaka maganda sa real hardware. So nakikita natin ang totoong interface behavior. Okay? So ngayon, ito ang unang communication test natin. So mula sa R1. So lipat natin yung short cable mula kay R2. So lipat natin kay R1. Okay, so punta kay R1. So ang gagawin natin, ipiping natin si R2. Okay, so ping and that 2. Okay, so enter natin yan. So 100%. Okay, so ibig sabihin successful. So nag-uusap ang R1 at R2. So actual Cisco router to actual Cisco router. So actual cable, actual interface, okay, so actual IP address, so hindi simulation, so hindi packet tracer. So totoong network communication to, idol. Okay, pero hindi tayo titigil sa isang direction lang. Okay, so from R2, okay, so lipat naman natin yung console cable kay R2. Okay, so ganun din ang gagawin. So in muna natin to para makapunta kay so ang gagawin natin, ipiping din natin si R1. Okay, so ping 10.10.1. So enter natin yan. So success. So 100%. Okay, so round trip. Okay, so yan. So ibig sabihin, dahil gusto natin i-test ang communication sa parehong direction, so one successful test is good. So multiple verification tests are better. Okay, so ngayon titingnan natin ang routing table. Okay, so balik tayo kay R1. Okay, so ang gagawin natin kay R1, so pagmasdan nilang dito mga idol. Okay, so si R1 na yan. So titingnan naman natin ang routing table. Okay, so ang command naman ay show IP route. Okay, so makikita natin ang directly connected network to, yung C. So ibig sabihin yan ay directly connected. Okay, so yan siya mga idol. So directly connected. Okay, alright, so ang ibig sabihin yan mga idol, parehong network ang interfaces. So hindi pa kasi natin kailangan ng static route o routing protocol. Okay? So directly connected network lang ito. Okay, so at ito ang foundation bago tayo pumunta sa static routing, RIP, EIGRP at OSPF. So balikan natin ang important command. Okay, so show IP interface rate. Okay, so paano naman mag-check ng specific interfaces? So show interface pass Ethernet. Okay, so paano naman mag-check ng route? Show IP route. Tapos yung connectivity natin. So ping 10.10.10.2 or 10.1. Okay, so ito ang gusto nating habit mga idol. So configure, so verify, test. Okay, so hindi configure tapos bahala na. So ngayon confirm na gumagana, isave natin ang configuration sa R1 to WR. Okay, so pwede rin na copy running config and startup config, enter mo lang, and then show startup config, so yun na save na mga idol. So startup config, so using 1.87 out of 196,600 bytes. Okay, alright, so yan na save na natin mga idol. Okay, tapos balikan natin si R2. Tapos ganun din ang gagawin natin kay R2 na WR. Alright, tapos copy running config,
and startup config, enter. Then, that's it. Okay, so mga kalon, paano kung nag-ping tayo at hindi gumana? So, wag agad magpanik. So, gamitin natin ang troubleshooting flow. So, show IP, interface free. So, step 2. So, check natin yung kable. So, actual physical cable. So, step 3, check natin yung IP address. Show running config. And step 4, check natin yung subnet mask. Pareho ba ang network? So, step 5, check natin kung naka-down ba ang status. So, interface pass Ethernet, no shutdown. So, 6, test natin ulit. Okay? So, ito ang tunay na networking. So, hindi lang memorization. So, troubleshooting mindset. Alright? So, what we learn sa episode na ito mga idol is paano i-connecta ang dalawang real router. Paano mag-check ng interfaces, paano mag-configure ng R2, paano maglagay ng IP address, paano gamitin ang no shutdown, ano ang up-up, ano ang down-down. So, paano mag-ping, paano tingnan ang routing table, paano mag-save ng configuration at basic troubleshooting flow. At pinakamahalaga, nakapagbuo tayo ng unang actual network connection. Sa next episode mga idol, dalawang router lang ito. So sa susunod na episode, so lalagyan natin ng LAN ang bawat site. So ibig sabihin PC, laptop, switch 1, R1, R2, switch 2, then PC, laptop. At dito na siguro tayo magiging exciting. Okay? So dahil pag-aaralan natin ang router to switch connection, switch port, basic switch verification, LAN addressing, default gateway, end-to-end connectivity. At unti-unti, bubuo tayo ng maliit na real interface network lab. Okay? At yan mga kaalon, ang episode 2 ng ating Alon Network Tutorial Real Cisco Lab Series. Ngayon may R1 na tayo, may R2 na tayo at pinaka-importante, nag-uusap na ang dalawang actual Cisco router. Mula sa isang simpleng physical cable, nakikita natin kung paano nagsisimula ang isang tunay na network. At tandaan, ang malaking network ay nagsisimula sa isang tamang connection. Ako si Alon, maraming salamat sa inyong panonood at kita-kita tayo sa susunod na Alon ng Kaalaman. Bye-bye!